Kumusta sa lahat nating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa sa lahat na mga nakikinig, lalo na yung mga kapatid natin sa OFW. Meron ng mga kapatid natin pumasok ngayon sa ating top chat. Si kapatid na Elmer Lianto from Kidapawan City, kapatid na Canadae, Pinoy Vlog, hello Brad Wendell, kapatid na Nina Dionis, palagi itong nagsunod sa atin, Ave Maria, God bless you Brad Wendell, kapatid na Enrish Carna Alegri, amen. Salamat po sa yung mga kapatid natin na sumusuporta sa pamamagitan ng ating super chat, no? Sa evangelization. Maraming salamat po sa inyo, no? Pagkat yung si kapatid na Yusol ang nagpanukala na buksan yung super chat na so pinag-aralan ko na kung paano, so nabuksan na nga. Salamat. Maraming salamat. Okay. Isa sa mga doktrina ng Santa Iglesia na palaging tinuligsa, hindi lang kay Eliseo Soriano, Iglesia ni Cristo at iba pang pananampalataya ay tungkol sa purgatorio. Meron nga nag-komento kanina, sasagutin natin. Ito'y paulit-ulit niyang komento pero nangmumura siya, nahawa yata sa kanilang leader ng naturang samahan. Sapagkat kung ang leader ay taga-mura, yung virus ng pagmumura ay hahawa din sa kaniyang mga kaanib, sa mga kaanib nito. Okay, mamaya ating sagutin yung, hindi lang natin basahin yung pagmumura ng ating kapatid. Pwede naman magtanong kayo, pero kung meron na sa inyo ang virus ng pinuno ninyo, ang taga-mura, delikado. Kung hindi lang sa virus kayo mahawa, delikado kung mahawa kayo, saan? Haba, alam niya na kung bakit tumakbo, alam niya na kung bakit tumakbo at nagtago, no? Okay, nandito na pala yung kasama natin, no? Nandito na si Brad at Rosal. Salamat po sa knowledge natin, kapatid na Nina Briones. Maraming salamat po sa pagsuporta. Palaging nagsubaybay ito. Siya din nagsuporta sa atin ngayon. Yung kay Father Darwin, pinagsikapan, dito ka muna, tabi tayo, kapatid. Pinagsikapan ni Father Darwin na mas malakas ang signal na bago mag-live sa YouTube, mga kapatid, no? So sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay at nagsunod sa ating palatuntunan, magandang umaga sa lahat. Bago namin tatalakayin itong tungkol sa purgatorio na merong maraming message sa akin na may isa sa mga kaanib ni Eliseo Soriano ang kumukuha ng video sa atin at palaging nagtuligsa, no? Nakita ko nga. Pero kawawa siya, nakita ko kung anong ang kinuha niya. Kawawa talaga. Pag ito'y copyright strike, yung buong channel na mawawala. Alam kaya niya yon na pag i-claim copyright strike, pero hindi lang muna, no? Sapagkat na-monetize na ba yung kaibigan natin, hindi natin to kalaban ang ating kapatid sa The Armor of God. Hindi tayo kalaban, ha? Patunayan ko na hindi tayo kalaban. Hindi ko i-claim yung copyright strike sa naturang channel mo. Patuloy mo, kapatid, no? Pero dapat yung ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa kay Soriano, tigilan sana nila yung mga pagmumura. Kahit sa comment, magbigay ng comment, pero ang grabe magmura, no? Brad? Okay, naganda muna si Brad Tata. Grabe talaga magmura.
Ano ba nakasulat sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 16, para sa mga kapatid natin na dito sa 26, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26. Ang tao nag-aakalang siya'y relihiyoso, ngunit walang pigil ang dila, ay dinadaya ang kaniyang sarili. Walang kabuluhan ang kaniyang pagkarelihiyoso. Naku, yun pala. Delikado mamana tayo sa pinuno na taga-Mura. Bata? Siya pala ang tinutukoy ni Santiago, Brother Wendell. Kung palagi siya magmumura, hindi siya ang tinutukoy sa sulat ni Santiago. Mag-greet ka muna, Bata, sa mga kapatid natin na nanood sa ngayon. Okay, magandang umaga sa lahat nating mga taga-subaybay, taga-panood. Umaga o kaya gabi. Magandang hapon. Sa lahat na walang puas na subaybay sa ating programa through YouTube channel ni Brother Wendell. Salamat po sa lahat. God bless us all. At muli kong pasasalamatan ang ating mga kapatid na sumusuporta sa ating evangelization. Sila si kapatid na Jason Santa Juana, kapatid na Loreto Atubli, kapatid na Yosol, at si kapatid na Nina Diones. Maraming salamat po. Now, isa sa mga doktrina na palaging tinuligsa ng ating mga kapatid, yung tungkol sa purgatorio. Bago niyan, pakinggan muna natin si Eliseo Soriano. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng aral na purgatorio, talagang wala akong batayan yun sa Biblia. Yung mga invento lang ng paring Katoliko yung salitang purgatorio. Tingnan mo si Rizal nagbasa rin ng Biblia. Binasa niya ang buong Biblia. Kaya natitiyak kung binasa niya ang buong Biblia. Sabi ni Rizal, pakinggan mo sa No Limit Tangere, page 72, sinulat po ito ni Dr. Jose Rizal. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses... Okay, now, sabi niya, tinuligsa ni Eliseo Soriano ang purgatorio sapagkat wala umanong batayan sa Biblia na rinig niyo naman mga kapatid, no? Pero sa pagtuligsa niya, abay, hindi Biblia ang ginagamit niyang batayan. Ang pagtuligsa niya, ang ginagamit niya ay ang nulit tangere. Akala ko si ang dating daan, Brother Wendell. Naguluhan ni Lisoriano. Akala ko Bible alone pala sila. Gumagamit pala sila ng referensya. Ngunit, yung referensya, ginagawa nilang diferensya. Kung si Dr. Rizal Bay nagkasulat sa kaniyang aklat na No Limit Tangere sa pahina 72, ibig ba sabihin na ang aral tungkol sa purgatorio ay hindi mababasa sa Biblia? Okay. Sapagkat karamihan kasi ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya sa Seventh-day Adventist na niniwala, lalo na sa Iglesia ni Cristo, yung kaluluwa ay katawan. Ang katawan ay kaluluwa. Pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. Iyon ang paniniwala ng iba. At ang paniniwala naman ng iba, sapagkat kung tingnan ang San Mateo Kapitulo 25, hanggang 30, ang binanggit diyan, impyerno at langit. Ang sabi nila, saan ba ang purgatorio? Hindi natin mabasa ang purgatorio. Hindi nila alam. Okay. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Hindi nila alam na ang tinutukoy sa naturang talata ay tungkol sa general judgment. Ano ba yung general judgment? Yung second coming of our Lord Jesus Christ. Ang ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon ang tinatawag na general judgment. Pero, hindi siguro nila alam o kaya iniiwasan talaga nila sapagkat taliwas sa kanilang doktrina yung particular judgment na mabasa natin sa Biblia. Pero tatalakayin siguro natin muna kung
totoo ba yung pananampalataya ng iba nating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa? No? Tatalakayin siguro natin yan, mga kapatid. Muna, sapagkat yun ang kanilang doktrina, brada. So, isa sa gamitin nila, Brother Rendell, yung nakasulat sa Ecclesiastes 9:5. Alam, Ecclesiastes 9:5, ito ang nakasulat, alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. So, malinaw na malinaw, Brother Rendell, na ang mga patay wala nang nalalaman. So, kaya sabi nila, bakit pa kayo magdasal sa mga patay na? Wala na yung nalalaman, batay. Totoo yung katawan. Pero, yung kaluluwa, mamamatay ba pag ang katawan ay mamamatay? Basahin natin ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Huwag ninyong kakatakutan ang pumatay ng katawan, ngunit hindi naman makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan ninyo ay ang Diyos na may kapangyarihang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa imperno. Malinaw ba? No? Merong hindi mamatay, may bahagi sa tao na hindi mamatay, yon ang tinatawag na kaluluwa. So, ngayon, hindi totoo yung sinabi nila na pag yung sa ibang pananampalataya, pag ang katawan ay mamatay, mamatay rin ang kaluluwa, sapagkat ito'y pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito pahayag sa no limitang ere, na may hindi mamatay yung kaluluwa. Ngayon, pag ang kaluluwa hindi man mamatay, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, at mamatay ang katawan, ano ang mangyari? No? Pag mamatay ang katawan. Okay. Pakinggan po natin, mga kapatid, itong salin na confraternity version sa Tobias Kapitulo 4, versikulo 5. Ito ang nakasulat. When God shall take my soul, thou shalt bury my body. Malinaw na may hindi mamatay sa tao. Kapag tanggapin ng Diyos ang aking kaluluwa, ililibing ang aking katawan. Okay. So malinaw, mga kapatid, na pinatunayan mismo sa Biblia na may hindi mamatay sa tao yung kaluluwa pag ang katawan ay mamatay. Malinaw yung nakasulat sa Tobias Kapitulo 4, versikulo 5. When God shall take my soul, thou shalt bury my body. Ngayon, haharap pala tayo sa Panginoon pagkatapos ang kaluluwa natin, ang katawan natin ay mamatay. Yun ang tinatawag na particular judgment. Brother? Okay, Brother Wendell. Pero isa sa lang gagamitin, Brother Wendell, na sumasalungat sa ating doktrina ng purgatory. Bakit tinuturo ng Simbahang Katoliko na ang doktrina ng purgatory ay isang paglilinis ng kaluluwa? Hindi ba sapat, Brother Wendell, ang dugo sa ating Panginoon na inuula niya sa cross? Ayon sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Kapitulo 1, versikulo 7. Sa Magandang Balita Biblia, Brother Wendell, ito ang nakasulat, sinasabi ng Biblia, atong babasahin, Brother Wendell, ha? Matod pa, lahat ng kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So, sa dugo pala ni Panginoong Jesus, Brother Wendell, nililinis na ang ating kaluluwa, ang lahat nating mga kasalanan. Bakit ang Simbahang Katoliko nagtuturo pa na ang doktrina ng purgatorio ay paglilinis ng kaluluwa, Brother Wendell? Okay. Salamat, Brother. Sapagkat alam natin kung tayo'y
mag-apply ng trabaho, may requirements, no? Anong ibig sabihin? Anong kaugnayan nito? Pag mag-apply ng trabaho, may requirements. May requirements. Pag pumasok sa kaharian ng langit, ano po ba ang requirements? Kailangan banal ang makapasok sa kaharian ng langit ayon sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Pero, kung kailangan banal ang makapasok sa kaharian sa langit, ano po ba ang sinabi ng Panginoon ayon sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 27? Ito ang kaniyang sinabi sa Pahayag Kapitulo 21, 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi ni ang gumagawa ng kasuklam-suklam. Hindi pala makapasok. Kahit yung maliit na kasalanan, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Now, pagkatapos ang tao ay mamatay, malinaw na tayo'y haharap, ang kaluluwa ay haharap sa Diyos, yun ay tinatawag na particular judgment. Mabasa ba yun sa Biblia? Malinaw yun. Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27. Ito po ang mabasa natin mga mahal naming mga kapatid. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Malinaw, ganda, no? Mayroong paghukom Matapos ang tao mamatay. Oh. Pero ini-insist nila, Brother Wendell, na ang ayon sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 7, na ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Bakit may kabayaran pa, Brother Wendell? Tapos, umaharap ng hukuman, Brother Wendell. So, ang pananampalataya ng Santa Iglesia Katolika, alam natin, meron tayong temporal punishment na maaring bayaran natin habang tayo'y buhay pa. At kung hindi man natin yan mababayaran, bayaran natin yan kung tayo'y mamamatay sa tinatawag na purgatorio. Iyon, patunayan natin. Mabasa ba yun sa Biblia ang purgatorio? Tingnan natin maya mga kapatid. Kung nasa Biblia nga ba ang purgatorio, no? Okay. Malinaw naman ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, San Juan Kapitulo 5, San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26. Basahin natin yan mamaya. Balikan muna natin na pagkatapos ang tao'y mamatay, haharap tayo sa Panginoon. Iyon ang tinatawag na particular judgment. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Ano po ba ang hukuman ng ating Panginoon? Okay. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Hesus at si San Pablo, ayon sa nakasulat, sapagkat lahat tayong haharap sa hukuman ni Kristo. Meron namang hukuman na binanggit ito, sapagkat lahat tayong haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng karapat-rapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, pagkatapos palang mamatay, tayo'y haharap sa hukuman. Kung ano ang ating ginagawa, mabuti man o masama, ang ginagawa sa katawan nang tayo'y nabubuhay pa. Pero, tandaan natin, sa Pahayag Kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa kaharian sa langit na may kunting kasalanan. Kung yun ang requirements at ang pananampalataya ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, langit lang at imperno, abay, ubos lahat. Magiging barbecue. Lahat ng kaluluwa magiging barbecue, Brother Wendell, pag walang purgatorio. Paano naman ang pananampalataya sa ating mga kapatid ng mga born again, Brother Wendell, na para sa kanila, pananampalataya na lamang sapat na para tayo maligtas sa kasalanan o makamit na to ang habang buhay.
Brother Wendell. Yung sa susunod, tatalakayin natin yung sola fide, yung sola scriptura, na maligtas ka lang kung sumasampalataya ka na ng ating Panginoon Jesucristo, di na kailangan yung mga mabuting gawain. Ano sila? Hello? Okay. So, ngayon, binasa natin ang nakasulat sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, na haharap ang bawat isa sa hukuman ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang particular judgment. Yun ang particular judgment. At ang Diyos, siya'y Diyos ng makatarungan. Hostesya. Ayon sa awit, Kapitulo 7, versikulo 11, ito po ang nakasulat. Ang Diyos ay may isang hukom na makatarungan at paparusahan at paparusa sa masama sa bawat araw. So ang Diyos ay makatarungang hukom. Anong ibig sabihin yan? Hindi pwede, hindi maaari na sa makatarungang hukom, yung maliit na kasalanan ay malaki. Halimbawa, Brother Wendell, yung nagnanakaw ng isang itlog. Katumbas ba yun sa isang tulisan? Yung pumatay, o yung nanggahasa. Ibig ba sabihin, sapagkat kasalanan ng kaniyang ginawa, nangawat siya ng saging sapagkat siya ay nagugutom, kasalanan yun. Nanakaw siya ng saging. Kasalanan yun. Pero, hindi yun para langit, Brother Wendell. sapagkat ayon sa pahayag, Kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa kaharian ng langit kahit ng sino may contain kasalanan. Okay. Now, hindi siya makapasok. Ibig ba sabihin, dahil hindi siya makapasok sapagkat siya may kasalanan ng nakaw ng saging o kaya ng nakaw ng itlog, sabi mo, siya ba'y pumunta at doon sa impyerno, kasali sa mga yung tulisan, yung mga killers, yung mga nanggahasa, no? Hindi na yun. Injustice na yun. Malinaw naman ang awit Kapitulo 7, versikulo 11, ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. At kapag siya'y magiging hukom na katarungan ng Diyos. Kaya hindi maaari na kung tingnan natin ang Biblia, yung maliit na kasalanan, malaki ang kaparusahan. At ang malaking kasalanan, natural, malaki ang kaparusahan. Okay. Sa Biblia ba ng Protestante, may mabasa ba tayo na may maliit at malaking kasalanan at yung malaking kasalanan hindi na maaaring ipagdasal, ngunit yung maliit na kasalanan ay maaari pang ipagdasal? Okay. Babasahin po natin mga kapatid itong salin nila, ang Revised Standard Version sa 1 John chapter 5 verse 16. Sa Revised Standard Version, ito ang ating mabasa mga kapatid. If anyone says his brother committing what is not immortal sin, malinaw dito sa tinatawag na Revised Standard Version, mortal sin ang ginagamit. Sapagkat meron tayong mortal and venial batay sa ating pananampalatay. Okay, unang Juan 5:16. If anyone says his brother committing what is mortal sin, he will ask, and God will give him life for those whose sin is not mortal. There is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. Meron palang kasalanan na maaaring ipagdasal. Yung kasalanan, lalo na sa mga nangamatay, na hindi mortal. Yung hindi mortal, ibig sabihin, venial. Venial sin. Anong sinasabi? Malinaw. Ulitin ko. There is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. Malinaw, Brandata? Malinaw na yung venial sin, pwede pa ipagdasal ang kaluluwa, Brother Wendell. So, pero Brother Wendell,
palagi silang kumukontra sa doktrina natin purgatorio. Ang tanong, nakaintindi baka sila Brother Rendel sa ating doktrina ng purgatorio? Okay, yun ang tanong. Sumasalungat na sila. Babasahin ko muna yung isa sa mga nagkomento. Nakita ko kanina, sabi niya, kayong mga Katoliko, nakahiya kayo, hindi ko na lang babasahin yung mga pagmumura niya, no? Grabe ang pagmumura niya, sapagkat ang binatayan niya, yung header na may purgatorio at may footnote. Nakahiya kayong mga Katoliko. Okay, ating tatalakayin yan, sapagkat yung header umano ng Bible at yung footnote umano ng Bible, hindi yun kasali ng Biblia. Okay. Atin niyang tatalakayin mga kapatid, sapagkat kung totoo ba yung sinasabi ng ating kapatid na hindi yan kasali, bakit nilagyan ng header at footnote? Kaya nga, upang maintindihan sa mga nagbasa na ang bahaging ito na tinatalakay sa naturang talata ay tumutukoy sa naturang tinatawag na purgatorio. Pero, hindi lang man yung header at footnote ang ginagamit. Meron talagang talata na ginagamit namin. No? Bakit hindi niya binanggit na meron talagang talata? Okay, balikan muna natin. So, nabasa natin, napatunayan natin, ginamit pa natin ang Revised Standard Version Bible sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 15. Merong venial at mortal. Okay, ulitin ko, ano ba ang requirement para makapasok sa kaharian ng langit? Pahayag Kapitulo 21, versikulo 27, malinaw po ang sinasabi ni San Juan. Ito, ngunit hindi makapasok doon ang anumang bagay na marumi ni ang gumagawa ng kasuklam-suklam. Kung gayon, mga kapatid, na hindi makapasok ang anumang bagay na marumi at malinaw na may mortal and venial sin, venial sin marumi pa rin. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Okay, saan natin yan mabasa? Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 49. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Yung apoy na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na dadalisayin ang bawat isa sa pamamagitan ng apoy. Ibig po pang sabihin, ang apoy na yon ay impyerno? Hindi yun, eternal mission yung apoy sa eternal, Brother Rendel. Yes, ang impyerno ay totoo, bratata. Yun ay tinatawag na eternal damnation. Ang impyerno. Pero may tinutukoy ang ating Panginoong Hesus na bawat tao ay dadalisayin sa apoy. Brother Rendel, ayon sa nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo, Brother Rendel, versikulo 15, na mayroong tinutukoy si San Pablo na apoy. Oo. Brother Rendel. So, ating mabasa. Sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15, bratata. 15. Ating babasahin, Brother Na Rendel. ang bawat mga ginagawa ay idaan sa apoy. Okay. Brother Rendel. Sige, brata. Sa araw ng paghatol, nalalaman kung anong uri ng materyales ang ginamit ng bawat nagtayo. Dahil susuriin sa apoy ang itinayo ng bawat isa. So, mayroon ding apoy, Brother Rendel. Kung hindi matupok ang itinayo, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. 15. Subalit kung matupok ang kanyang itinayo, mawalan siya ng gantimpala. Maliligtas siya, ngunit matutulad siya sa isang taong nasunugan. Yon ang nakasulat, Brother Rendel. Hanggang 16, hindi ba ninyo na lang na kayo'y templo ng Diyos at nakatira sa inyo ang kanyang espiritu? So, malinaw, Brother Rendel, na mayroong apoy Na binanggit, ayon sa nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 5. Salamat, brother. No? Ginagamit niya yung Protestant na salin na paborito din. Okay, basahin ko rin sa
isang salin na magandang balita Biblia. Salamat po, Brad Tata. Ito, mabasa natin. Makilala ang ori ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Mayroong paghukom na naman na binabanggit. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ori ang ginagawa ng bawat isa. At binasa ni Brad Tata ang 15, ngunit kung masusunog naman, mawawala siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan ng apoy. Idaan sa apoy, ngunit may kaligtasan pa. O kaya nga, yun ang dahilan na ginagamit namin ang La Sagrada Biblia sa unang Korinto Kapitulo 9, yung sabi ng miyembro ni Soriano, hidir ang binabasa niyo upang patunayan na itong apoy na ito na may kaligtasan kahit idaan pa ang kasalanan, ngunit may kaligtasan. Tinatawag ito ng mga Bible scholar, Bible scholar versus Rizal ang ginagamit nila. Bible scholar na tinatawag itong purgatorio. Ito basahin natin sa header. Yes, header. Upang linawin na ang paksang ito ay tumutukoy sa purgatorio. Ito ang mabasa natin. Premio e purgatorio, porque nostro somos onos. Mayroong mabasang purgatorio. So, kapag sasabihin nila, hindi yan purgatorio, mali yan sapagkat, sige, pagbigyan na lang natin, hindi purgatorio. Anong tawag niyo sa sinasabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13, na ang bawat mga gawain ay idaan sa apoy at may kaligtasan pa, ngunit siya'y dadaan sa apoy. Merong nakasulat, tinatawag itong purgatorio. Ang batayan niya, no limitang yan Ating batayan, Biblia. Yung ating batayan, ginagamit natin ang Bible scholars. Na ngayon, kung ito ay hindi purgatorio, anong tawag nila nito? Sapagkat yung mga Bible scholars, malinaw ang kanilang pahayag. Ito'y tumutukoy sa purgatorio. Kaya, kahit na sa kanilang dinadala na Biblia, ito'y nakakatawa talaga ang doktrina, lalo na kay Eliseo Soriano. Bakit? Gusto nila letra por letra, pero nagtuturo yung wala sa Biblia. Halimbawa, di po ba alam ninyo, si Eliseo Soriano nagtuturo sa kaniyang mga kaanib, inumin niyo ang ihi ninyo. Parang si Juan Manuel Marquez. Meron ng ihi. Saan ba yun mabasa? Saan ba yun mabasa na utos? O kaya utos ni Dr. Jose Rizal kaya? Na inumin niyo ang ihi niyo. Sabi na, Biblia lang ang batayan. Okay, patuloy po tayo. Malinaw, nabasa natin na itong tinutukoy pala na ang ang bawat tao ay idaan sa hukom sa pamamagitan ng apoy, ngunit may kaligtasan ayon sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. Ito'y tinatawag na purgatorio. Kung hindi sila sang-ayon, hindi yan totoo, hider lang yan. Sige, anong tawag ninyo nito? Sapagkat meron lang, ibig ba sabihin na ang apoy na ito'y tumutukoy sa impyerno? At kung ito'y tumutukoy sa impyerno, bakit sinabi sa talatang 15? Na maliligtas pa. Maliligtas pa. Ibig ba sabihin na sa impyerno may kaligtasan pa? Sa kanilang Brother Wendell. Okay. Patuloy po tayo mga kapatid, no? Ano po ba ang sitwasyon sa kaluluwa bago pumasok sa kaharian ng langit? Okay, mabuting basahin po natin mga kapatid bago natin i-acknowledge, shout out yung mga pumasok sa comment section natin. Okay. Ayon sa mabasa natin sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 4, Pahayag 21:4, brata. Ito ang mabasa natin mga
kapatid. Okay, basahin natin. At papahiran niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, malinaw mga kapatid, na ang mga tao ay dadaan sa naturang kahirapan, ngunit papahiran niya ang kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalumhati, at tangis at paghihirap. Ito ang resulta sa hukom na makatarungan, justice, sapagkat ayon sa ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26, ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang barya ng dapat mong bayaran. Malinaw, branta, no? Tandaan mo, hindi ka makalalabas roon hanggang hindi mababayaran. Hanggang hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ngayon, sa Biblia, brata, ang tinutukoy ba ng kulungan? Kulungan ng mga kaluluwa o kulungan ng mga espiritu? Yun na bang City Reformatory Jail na palaging pinuntahan mo? Meron ba tayo mabasa, brata, na sa Biblia, si San Pedro mismo'y tumutukoy na ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta sa kulungan ng mga kaluluwa? Okay. Malinaw, Brother Wendell, na meron tayong mababasa, nagtuturo si San Pedro na may isang tinatawag na kulungan ng mga espiritu o kaluluwa. Ayon sa Epistola ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19, Brother Wendell. Okay. Ating babasahin. Sandali lang po, Brother Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 19. 19. Okay. Ating babasahin ang ayon, aksin. Ito na. Sandali lang. Okay. Si Kristo ay namatay pa. Minsan, magpakailanman. Dahil sa ating mga kasalanan, siya na walang kasalanan ay namatay alang-alang sa ating ng mga kasalanan upang madala niya tayo sa Diyos. Namatay siya sa laman, subalit binuhay sa Espiritu. Sa Espiritu, nagtungo siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Mayroong Espiritong nakabilanggo na mga masuwayin noong panahon ni Noe, samantalang matiyagang naghintay ang Diyos habang ginagawa ang daong kakaunti lamang 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Okay. So, mayroong kulungan ng mga espiritu o kaluluwa, brata, na tinutukoy batay sa nabasa mo. Kaya, ginagamit natin ito, yung nagmumura na parang nahawa ng virus sa kaniyang pinuno, no? Hindi ko ma-mention dito yung mga pagmumura niya. Yun talaga, grabe pag ang virus ng pinuno ang makahawa sa kaanib, no? Sabi niya na bakit ginagamit niyo ang footnote? Dahil ang doktrina niyo na maling doktrina na namanan niyo sa iba pang mga sulpot na sikta ay impyerno lang ang langit, ang patutunguhan ng kaluluwa. Kung gayon na impyerno lang at langit ang patutunguhan ng kaluluwa, at may nabasa si Brad Tata sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 20, na meron palang kulungan ng espiritu o kaluluwa. Kung ito'y hindi langit, kung ito'y hindi impyerno, ano ang tawag niyo nito? Sabi ni Soriano, kulungan ng kaluluwa. Huwag niyo nang dagdagan. Kaya nga,
ginamit natin ang footnote. Ang footnote sapagkat Bible scholars ang nagsabi nito kung ano ang tawag nito. Ano ang tawag nito? A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Malinaw niya. Yung kulungan ng kaluluwa ay tinatawag pala na purgatorio. Okay. Hindi lang yan. Baka sabihin nila, ang ginagamit ninyo, yun lang nasa header o kaya sa footnote. Hindi. Nagkamali ka. Meron din sa loob ng talata. Kaya yung sinasabi ni Eliseo Soriano, hindi mabasa sa Biblia, umano, ang salitang purgatorio, mali. Bakit? Meron po bang talata na mabasa natin? Okay, basahin muna natin mga kapatid sa Jeremias Kapitulo 2, versikulo 22 sa Tagalog, no? Tagalog. Ito ang mabasa natin. Kahit magtugas ka pa, kahit maghugas ka pa, at mananamit ng pinakamatapang at gumagamit na pinakamatapang na samon, manatili pa rin ang mansa ng iyong kasalanan. So, may mansa ng kasalanan at mayroong paghugas. Okay, ngayon, yung paghugas na binanggit sa naturang talata yon, hindi yun header, hindi yun footnote. Ano po ba ang mabasa? Ano po ba ang mabasa natin ayon sa Jeremiah chapter 2 verse 22 sa La Sacra Biblia, l'Antico el Nuevo Testamento, Giovanni Diodati 1576. Ito ang mabasa natin. Abignaci toti lavicol netro endusi aterno ate asai erba di purgatori de pane pori e latua. Mayroong mabasa yung paglinis, tinatawag dito purgatore. Hindi na yun header, ha? Hindi na yun footnote. Talata na yun. Ginamit namin ito sapagkat yung paglinis pala'y tinatawag na purgatorio. Yung sinasabi ni Eliseo Soriano, ang purgatorio ay hindi mabasa sa Biblia. Ay, mag-request kaya kayo, mag-order kaya kayo sa online. Pero mayroon sa insist, Brother Wendell, kung ang purgatorio ay nag-exist na biblical, bakit sa tuig 590 sa panahon ni Pope Gregory I, yun lang nag-exist o deklarar ni Pope Gregory I ang doktrina ng purgatorio sa simbahan Katoliko, Brother Wendell? Ang galing naman nila mag-magic, no? Yung naalala ko kasi si Brad Paul Sinugat, yung mga kasama nila sa kanilang Kotos TV. Ang galing niyong mag-magic, no? Minamagic niyo ang doktrina ng simbahan Katoliko. Hindi maari na kayong hindi nakaintindi sa doktrina ng simbahan Katoliko, kayo'y magbigay ng kahulugan. Ha? Ibig ba sabihin, nang idineklara ng Santo Papa, ang naturang doktrina, ang purgatorio, doon nagsimula ang naturang aral? Hindi, idineklara lang niya ang katotohanan na nag-exist nito. Yun ang opisyal ng deklarasyon, pero hindi ibig sabihin na doon nagsimula. Halimbawa, ang bata, kung ang bata ay isilang, wala pang pangalan. Kailan ang bata nabigyan ng pangalan? Ng opisyal na narehistro siya. Ibig po ba sabihin, ng opisyal na narehistro ang bata, doon pa nagsimula ang kanyang pagkatao? Hindi. Tao na siya kahit wala pa siyang pangalan. Nagiging opisyal lang nang inirehistro ang kanyang pangalan. Yun din ang ibig sabihin ng idiniklarar ang dogma ng purgatore sa simbahan Katoliko. Hindi ibig sabihin doon nagsimula. Ngunit pinatunayan na itong doktrina na ito ay opisyal na doktrina ng simbahan Katoliko at dapat tanggapin at dapat paniniwalaan. Pero para sa kanila, Brother Wendell, sumasalungat ang turo o pangangaral ni Pope Gregory I at ang pangangaral ni Pope Clement sa Alexandria. Kay si Clement,
nagturo, nangaral na ang purgatorio isa lang sa tinatawag na limbo. Brother Rendell, patod pa. Sa pangangaral ni St. Clement sa Alexandria na ang purgatory na-influensahan lamang ng pangangaral sa Simbahang Katoliko na isang limbo. Okay, una, dapat nila banggitin anong dokumento ang ginagamit ng Papa. Sapagkat sa panahon natin ngayon, hindi lang ngayon, noon pa, mahilig na sila ng fake news. Oh, ang daming fake news na nagsusulputan, no? Ay, kaya nga, may dokumento na binasa si Eliseo Soriano tungkol sa Mahal na Birhen Maria. Ngunit, pagbasa ko sa original na aklat natin, hindi pala sinabi ang naturang pahayag na Mary was transformed into God by the grace of God. Nagiging Diyos umano si Santa Maria. Pero nang binasa ko ang naturang aklat, hindi totoo, wala nakasulat yan. So, itong mga nagsulputang ito, mahilig ng fake news. Kaya, dapat, yung sa Seventh-day Adventist, pag sila makipagdebate, ang ating gagamitin, original na aklat nila, mga aklat nila. Pero pag sila haharap, karamihan sa kanila, ang ginagamit nila, kotisyon lamang. Kotisyon lamang. Kaya na, gusto natin ilabas niyo. Di ba? Matagal na namin na challenge ni Eliseo Soriano. Ano yung challenge namin? Ilabas niyo ang aklat na ito. Ang aking Birheng Mariang tagapamamagitan. Ilabas niyo. Bidyuhan niyo. Bakit hindi niya magawa? Sapagkat wala silang original ito. Sila pa, yung kaalib niya, sabi niya, may challenge ako ni Wendell. Ilabas niyo ang original na aklat niyo. Ito na nga. Ito na nga original namin. Matagal na nilabas. Bakit hindi inilabas ni Eliseo Soriano? So, dito makita natin, noon pa man, ang ating mga kapatid ay mahilig na sa tinatawag na fake news. No? Sige. Ilabas niyo muna. Okay. Patuloy natin, mga kapatid, no? So, sa paglinis ng kasalanan, mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3, na ang ating Panginoong Jesus, nilinisan niya ang kasalanan ng mga tao. At nabasa naman ni Brad Tata Rosal na ang paglinis ng kasalanan, mga kapatid, ay hindi lang sa mga buhay, kundi sa mga espiritong nakukulong na ayon sa binasa natin, ito'y tinatawag na purgatorio. Asikwe al purgatorio. So, nabasa natin ang salitang purgatorio. Tinatawag ito purgatorio. Now, yung paglinis ng kasalanan, sa Latin Bible, Latin Vulgate ang ating gamitin, ano ba ang tawag niyon? Okay, ito. Hebrews Kapitulo 1, verse 3, ito ang mabasa natin. Sit et secole, quecum sit, splendor gloria, et figura substantia eius, portansqui omnia verbo virtutis sua, purgationem piccatorum faciens. Ang paglinis tinatawag na purgationem sa Latin. Ngunit sa Espanyol, tinatawag na purgatory. Nabasa natin yan. So, sa Biblia, malinaw na malinaw, mga kapatid, na sila ang nagkamali ng sinabi nila na hindi mababasa. Ngayon, ano ba ang nakasulat? Bakit pinuntahan pa ng ating Panginoong Hesus ang mga kaluluwa na nakulong? Brada, sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6, ano po ba ang pakay ng ating Panginoong Hesus ayon sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6. Okay, pakinggan po natin si Brad Tata, mga kapatid. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6. versikulo 6. Ganito ang nakasulat, Brother Wendell. Versikulo 6. Dali lang kay ating pagbasahin ang city na yan. Saan bang size dito? Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y
nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman. Mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, malinaw pala, Brother, no? Ayun ang dahilan bakit ang ating Panginoong Hesus ay pumunta pa sa mga kaluluwa na bilanggo. Ngayon, sa Biblia, meron bang mabasa sapagkat gusto talaga nila letra por letra, Brother, no? Letra por letra. Okay. May mabasa sa Biblia tungkol sa pagluluksa sa mga patay. Okay, ito ang mabasa. Ecclesiasticus, Kapitulo 38 sa Magandang Balita Biblia 16. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Tangisan mo ang isang tao pag siya'y namatay. Umiyak ka ng malakas at ipakita mo ang inyong pamimighati. Bihisan mo siya ayon sa kaniyang kalagayan at dumalo ka ng kaniyang libing. Malinaw ang pagluluksa sa patay. Sapagkat ito'y, ang sabi nito, bihisan mo siya. Wala tayong mabasang siya'y isilid sa kabaong. Bakit? Yung mga kapatid natin, litra por litra, lahat ng mga patay, abay isilid sa kabaong. No? Saan natalata ang batayan yan? Ang nakasulat, bihisan mo. Bihisan Pero ang hindi patay. sinabi, isilid mo sa kabaong. Di ba? Litra por litra sila? Sige. Saan mabasa sa Biblia na inutos na ang patay ay isilid sa kabaong? Ang nakasulat ay bihis lang. Yun ang problema sa litra por litra. So, meron tayong mababasa, Brother Rindel, na pagluluksa ng mga patay. At bihisan At bihisan. Pero hindi mabasa sapagkat itong sula iskriptura nila, brother, Bible alone, ang nakasulat sa Biblia ay dapat sundin, may nakasulat na bihisan. Pero wala nakasulat at hindi natin nakita na may utos na isilid niyo sa kabaong. Meron ba? Mabasa na isilid sa kabaong? Hindi na tayo magtaka yan sapagkat wala nga silang simenteryo. Purgatorio pa. Purgatorio pa. Okay, iyon ang problema sa mga nagtuturo ng litra por litra. Ngayon, pagkatapos na magluksa at bihisan ang patay, ano ang dapat gawin? Sapagkat tayong mga Katoliko, yung mga pari natin ay gumagamit ng holy water, sagradong tubig. Okay, tingnan po natin mga kapatid, ang nakasulat sa Bilang Kapitulo 5, versikulo 17. Ito ang mabasa natin. Ang pare ay maglagay ng sagradong tubig sa isang tapayan. Mayroong sagradong tubig. Sagradong tubig. Pare, Pare. Hindi pastor. Sapagkat yung pastor, Wala naman silang pare, Brother Rindel. wala silang pare. Ang totoong pastor, yung pare. Yung Okay. pastor na hindi pare, Pirated. Pirated. Para yung civilian na naka-uniforme ng pulis. Kahit may baril, parang pulis. parang polis. Pero illegal. Okay. Now, patuloy po tayo mga kapatid. So, nabasa natin na may holy water, sagradong tubig. Baka sabihin nila, sagradong tubig. Hindi sinasabing holy water. Anong tawag niyo sa sagradong tubig? Kami lamang ng mga Katolikong meron yan. Nabasa natin, Brother Rindel, sagradong tubig, hindi mineral water. Hindi. Mineral water. Sapagkat yung nagtuturo si Elicio Soriano sa loob mismo ng kanilang, tawag ba yun? Simbahan ba yun o templo ba yun? Sabi ni Elicio Soriano, meron akong binibinta na mineral water. Mineral water. Bili kayo naman dito. Tulong nyo na sa iglesia o kahit sa loob ba ng kanilang simbahan, nangangahinti pa ng mineral water. Tayong mga Katoliko, merong sagradong tubig. No. Saan ba gamitin ang sagradong tubig? Okay. Balikan po natin ang Bilang Kapitulo 19, versikulo 18, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Pagkatapos ang isa sa mga itinoreng na malinis ay magkuha ng sanga ng hisopo. Ilulubong ito sa tubig at wiwisikan nito ang tulda. May bilising na. Wiwisikan nito ang tulda. Ang mga
kagamitan, pati na kagamitan, dito, at ang lahat na tao na nakahawak ng patay, kalansay o libingan. Ano ang wiwisikan sa pamamagitan ng sagradong tubig? Kalansay o libingan. Ito nasa Biblia. Bakit nila ito iniiwasan? Malinaw na malinaw. No? Maliban diyan, meron po ba tayong mabasa na kailangan natin ang pag-alala sa mga patay? Meron po ba tayong mabasa? Meron. Ito pa rin sa Magandang Balita Biblia, Ecclesiasticus, Kapitulo 7, versikulo 31. Ito ang mabasa natin. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mo yung mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya, kinakalimutan na nila. Kasi wala po silang kaluluwa, Brother Wendell. Okay. Yun bang pag mabasa ba yung sa Biblia ang sa ikalawang Makabeo na pagdasal para sa mga patay? Sapagkat kung babasahin po natin ang Tobias Kapitulo 4, ang gamitin po natin, Confraternity Bible, Tobias Kapitulo 4, versikulo 11, kung ano ang kabuluhan sa abuloy para sa mga kaluluwa. Ito ang mabasa natin. For alms deliver from all sin and from death, and will not suffer the soul to go into darkness. Malinaw po. Malinaw na malinaw. Ngayon, sa ikalawang Makabeo, meron po ba tayong mabasa na ang patay ay dapat ipanalangin at magbigay ng abuloy? So, ating babasahin, Brother Wendell, ikalawang Makabeo, Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45. Ganito ang ating babasahin. Nagpalikom siya ng mga kaluob na maabot sa halagang 4 na librang kilak at pinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. 44. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipinalangin pa ang mga namatay na, Brother Wendell. Okay, malinaw. Malinaw, isang kahangalan umano. Isang malinaw na malinaw, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay kung sila'y hindi naniniwala na ito ay muling mabuhay. So, malinaw na noon pa man, ang pagpanalangin ng patay ay nasa Biblia na. Nasa Biblia. Kahit ang King James Version nila, 1611, meron pa nakasulat nito. Sapagkat ang King James Version nila, 1611, 72 books. Ngunit sa pagdating ng taon 1827 sa British Foreign Bible Society, tinanggal na nila ang naturang mga aklat. At nang tinanggal, karamihan sa kanila, hindi na mababasa na ang mga patay ay ipinalangin. Natural, tinanggal nila sa 1827. Ngunit, sa bagong tipan, may mabasa po ba tayo na kahit si San Pablo nanalangin sa patay at buong bahay ng taong patay na? Hindi siguro nila nabasa ito. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 16. Ito ang mabasa natin. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambayanan ni Onesiporo sapagkat maraming pagkakataon na pinasisigla niya ako at hindi niya ako ikinahihiya kahit na ako'y isang bilanggo. Iyon ang sabi ni San Pablo. Anong sabi ni San Pablo? Malinaw, kahabagawan nawa ng Panginoon. Binanggit niya si Onesiporo dito.
Ang tanong, si Onesiporo ba nang isulat ni San Pablo yan? Siya ba'y buhay o patay? Okay, mabuti siguro na ating babasahin ang tinatawag na Bible commentary, napakaluma itong Bible commentary sa 2 Timothy chapter 1 verse 16. Ito ang mabasa natin, brother. Onesiporos is unknown. He must have been a member of the church of Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. Anong sinabi sa biblical commentary? Patay na si Onesiporo nang isulat ito ni Pablo. Kaya malinaw na ipinagdasal ni San Pablo ang kaluluwa sa patay ng si Onesiporo. Okay, malinaw na malinaw yan. Brad, no? Na mabasa pala. So sa ngayon, brother, i-acknowledge natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon sa ating chatboard. Una, maraming salamat po sa tulong ni kapatid na Nina Dionis at muling pagtulong ni kapatid na Yusol. Siya po ang nagpanukala sa atin, no, na ma-open itong super chat natin. Acknowledge muna natin ito kapatid na Elmel Lianto watching from Kidapawan, kapatid Canada. Pinoy Vlog, hello Brad Windel, kapatid na Nina Dionis, salamat po kapatid. Ave Maria, God bless po Brad Windel, kapatid na Isi Karta Alegre, amen. Kapatid na Jan Aldray Soriano, Brad Windel, Talibong watching from Amaya, Tansi Cavite, salamat po. Kapatid na Romel Palma, good morning Bro Wendell, watching here from Iloilo, salamat po. Si kapatid na Nina Dionis, nagpadala siya ng donation, $20. Salamat po kapatid. Sa kapatid na R.S.R. Samson, good morning. Bro Wendell, watching from Marilao, Bulacan. Umaabot is Marilao, Bulacan. Kapatid na si Noel Gutierrez, Brad Wendell, sa Karangtugon, Deuteronomio 4:15. Wala tuguti sa Ginoo ang pagkulit sa larawan. Yung sa mga larawan, aturan na isgutan lang na ito. Tatalakayin natin yung sacred images sa susunod, no? Pero sa mga na-upload na video dito, meron na tayong tinatalakay tungkol niya na hindi lahat ng mga larawan ang ipinagbabawal ng Diyos. Si Proverbs 27:6, may mga tao ba sa Biblia na ipinangalan ang kanilang ipinanlangin ang kanilang mga patay para mahango sa purgatorio? Malinaw na, binasa na ni Brad Tata, no? Malinaw na binasa ni Brad Tata, kapatid. At malinaw na binasa ko kahit sa bago lang. Okay. Pero kanina lang ito. Meron tayong mababasa, Brother Wendell, sa Exodo Kapitulo 30, versikulo 16. Okay. Sa Lumang Tipan. Sige, Brad Tata. Ating babasahin, Brother Wendell, sa Tagalog, na? At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pagpangtubos na salapi. At iyong gugulin sa paglingkod, kung paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Imagine mo na, mabasa. Ulitin mo, Brada, anong talata? Sa talata, kapitulo 30, versikulo 16. Sa English, ang dating Biblia. Ang dating Biblia, Protestante yan. King James Version yan. Sa English, Brother Wendell, and thou shalt... Exodo kapitulo 30, versikulo 16. Okay, dating Biblia, ha? Sa English, and thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint
it for the service of the tabernacle of the congregation, that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord, to make an atonement for your souls. Okay, So, malinaw, Magda. Brother. Oh. Okay, acknowledge natin si kapatid na Lacto Basilio. Ganyan ang mga pinsan ko. Ayaw maniniwala sa purgatory dahil dalawa lang daw ang hahantungan ng tao. Kung hindi langit, impyerno. At naniniwala siya sa sola scriptura. Tama po ba yun, Brad Windel? Yung faith alone. Atin na yung diniscuss, no? Sige. Galing kay kapatid na Gilbert Bal, kung walang purgatorio, walang makakita ng mukha sa Diyos sa langit. Salamat po. Galing kay kapatid na Jose Gutierrez, sabi mo na nga himuon og larawan ang Ginoo. Si Kristo ang larawan sa Ginoo nga dili makita. Salamat po. Galing kay kapatid na Proverbs 27:6, may mga tao ba sa Biblia na dinasalan? Nabasa ko na. Nabasa na namin ni Brad Tata. Maritis Manos. Good morning, Bro Wendell. Ave Maria watching from Francisco Camuti. Salamat po. Galing kay kapatid Athletic Games Bisari. Bro Wendell, si Allah ay may 3 babaeng anak at nagpatira pa si... hindi ko lang mabasahin to. So, karugtong. Kahit yung sa footnote, yung tinatawag na angels, tinatawag na daughters of Allah, umano, sa footnote ng kanilang Quran. Galing kay kapatid na Amel Jerbal, dili sila kasabot ng walang puas. Dili kasabot sa walang puas. Canada, may sagot siya. Okay, salamat. Meron. Okay. John Ryan Erbal. Sabi niya, good morning mga bro, more power, greeting from CFD Zamboanga City. Hello, CFD Zamboanga. Kumusta kayo dyan? Kumusta sa ating mga kasama dyan? Hindi ko babasahin muna itong comment ni kapatid na Melger, ha? Okay. Ito ba kay kapatid na Proverbs 26, Biblia ang batayan namin, kapatid na Wendell. Biblia ba? Yung ginagamit ni Soriano. Hindi yung Biblia. Aklat yun, ni Rizal. Okay. Kapatid na Yosol. Salamat po sa pagsuporta. Kapatid na Yosol. Bro Wendell, hindi dapat i-strike ng copyright nangunguha ng video niyo. Kasi tinitira at pamumura ng mga CFD sa simbahan natin sa ginagawa ng marami, lalo na silang maliligaw. Sige, pag-aralan po natin. Salamat po kapatid na usual sa komento mo. Pag-aralan natin sapagkat ilang mga video ko kinuha nila. Halaka, may copyright strike kayo. Tatlo lang, bura na ang YouTube channel nyo. 3 lang alam ko paano. Okay. Nangunguha ng ating salamat po sa pahayag ni comment ni kapatid na Yoso. Baka yung mga kapatid natin na hindi nagsunod sa atin ay mabulag sa naturang taktika nila, no? Okay. Bro Wendell, sa headquarter si Bahen China, Beijing, China siguro na may star sa ceiling, mata ng dragon at may star din silang simbolo. Team Dragon kasi Canada, anong verse? Malinaw naman yun, binabase natin. Si kapatid na Yusol, nagkaway-kaway kay kapatid na Nina Johnny. Salamat po sa inyong pagsuporta sa aming apostolate. Good morning, Bro Wendell, sa lahat ng CFD. Salamat po. Nagsagutan na dito sila si Canada at si Proverbs. Balinaw naman ito, binasa natin. Kapatid na Greg Bakbak, good evening again, brother, watching from Bahamas. Salamat po. Si Proverbs, nagsagutan na hango ba ng kaluluwa
ni Onesiporo sa purgatorio. Nahango ba ko no? May basa tayo, hindi detalyado, pero may basa natin sa Biblia na ipinagdasal. Ngayon, kung may mabasa tayo na ipinagdasal, bakit hindi niyo sinusunod? Na nasa bagong tipa na yon. Kung ang tanong nahango ba, Diyos lang ang may alam niyan. Because we walk by faith, not by sight. Okay. Ayon kay Paul. Okay, patuloy tayo. Ang dami na, nagsasagutan na si Canada at si Proverbs dito. Sige, tuloy nyo mga kapatid. John Andre Soriano, watching from Amaya, Tansi, Cavite. Sana po ay muling magbalik ang tunay na Santa Iglesia itinatag ni Cristo. Okay, ang dami pa, sila si Canada at si Proverbs, nagsagutan na talaga dito. Okay, patuloy nyo ang sagutan niyo mga kapatid. Okay. Ang daming sagutan na ng ating mga kapatid dito sa group chat natin. Okay, pero kunti na lang oras na nanatili sa ating banta. Payag mo? Well, Brother Wendell, okay na lang. Hanggang kailan tayo na oras? Acknowledge lang natin, Brad, si kapatid na Lady Violet. Dalawa lang naman talaga ang pupuntahan natin, whether heaven or hell. Pero pag ikaw candidate for heaven, mamatay with venial sin, dadaan ka sa place para doon lilinisin before entering heaven. Iyon ang tinatawag na purgatory. Sapagkat sa ating pananampalatayang Katoliko, meron 3 simbahan. Yung Militant Church, tayong nasa lupa, yung tinatawag na Church of Suffering, yung sa purgatory, at yung Triumphant Church, yung nasa langit. Okay, Brata? Okay, salamat po, Brother Wendell. So, ano na tayo? Okay, mag-close na tayo, Brata. Maraming nanonood na sa atin, maraming nagkukomento, at yung mga kapatid natin nagsasagutan. Ay, acknowledge lang natin yung iba, sila kapatid na Diyos magpa, it's because I saw their pieces in the poster saying famous Freemasonry near in Masonic Lodge. Nag-discuss sila tungkol sa Masonic. Okay. Hello, Brother Wendell and Tata watching from Basilan. Salamat po sa mga taga-Basilan. MSO sa Basilan. Si kapatid na po, sinugat, late ako. Maraming salamat. God bless po. Salamat po, kapatid. Inaniyayahan ko po kayo, mga kapatid, na mag-subscribe sa Kotos TV. Marami kayong matutunan. Sa YouTube channel ni Brad Tata. Nagsimula na ito ng Tagalog, ha? Hindi ko ako. So, YouTube channel ni Brad Tata at maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. So, salamat din ni kapatid na Yusol yung sa comment niya. Kung hindi natin i-strike, baka marami pa, no? Marami pa ang mga kapatid nating maligaw sa pananampalataya. Okay. Alaka. Baka mabura yan. Ilan na. Ang dami na kinukuha na yung video galing sa atin. Pero pag i-request natin na i-strike, yun, talagang 3 lang, mabubura na ang naturang channel niya. No? Nag-monetize pa naman ang ating kapatid. Iyon ang ginagawa nila noon. Lalo na sa kay Father Darwin, kaya nawala yung kay Father Darwin. No, ini-strike nila. Okay. So, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nanood sa ngalan ng ating Arsobispo, Archbishop Martin Umuwan sa mga kaparian ng lokal ng simbahan. May pumasok okay sa Biliran Province, si kapatid na Albert Panglao, Biliran Province, si kapatid na Solia Awe, no? Good morning from Valenzuela City.
So salamat sa inyong pagsunod at pagsubaybay sa ngalan ng aking kasama, Brad Tata Rosal, sa ngalan ng aming Arsobispo, sa ngalan ng mga kaparian, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Salamat sa pagsubaybay at pagsunod ninyo sa amin sa pamamagitan ng social media evangelization. Pagpalain sana kayo ng may kapal. To make his message known is our responsibility.